Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang balang magpalit-palit na situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 7 of Wands. I feel like ang nasisense ko na energy mo. Gagawin mo yung makakaya mo para magtagumpay at makuha mo kung ano yung para sa'yo. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na may darating na opportunity back to back. And some of you, pwedeng merong darating na text, chat, or email. Nakikita ko yung merong kang inaaral, inaalam, or merong darating na communication dito. Itong tao na to, career-oriented siya. Tutok siya sa trabaho niya, sa financial niya na mapalago. And gagawin niya lahat ng paraan para maging maganda yung pasok ng income, ng financial. Some of you, pwedeng may tao dito na pinag-iisipan niyang mabuti bago siya kumilos at gumawa ng hakbang. Sobra kang nalungkot dun sa mga nangyari. Some of you, andun yung you feel broken inside. Iniyak mo to. Meron darating dito na bagong pag-ibig or bagong romance. Some of you, ikaw yung nagpupuno ng pagkukulang at binibigay mo rin yung pagmamahal na dumarating sa'yo sa ibang mga taong mahal mo sa buhay or sa taong mahal mo. Kailangan mong habaan yung pasensya mo, ibalanse mo yung mga dumarating sa'yo at nangyayari sa buhay mo. Some of you, may darating dito na swerte para sa'yo. Andun yung pagmamahalan ng dalawang tao na binibigay, pinupunuan, o ikaw yung nagpupuno ng pagkukulang ng pagmamahal, or pagkukulang ng isang tao, ikaw yung nagbibigay nun at nagpupuno. Andun yung very traditional ka sa mga ginagawa mo, sa mga gusto mo. Some of you, gagawin mo lahat ng makakaya mo sa mga pangarap mo. Kung ano yung gusto ng puso mo, yun yung susundin mo. Some of you, pwedeng may marriage na involved. Talipay natin ang 8 of Wands. 3 of Pentacles and the Sun. Merong darating dito na opportunity para sa'yo na pwedeng makatulong para mapalago yung income mo. At unti-unti na magiging okay yung financial mo at the same time magiging masaya ka. Clarify natin ang King of Pentacles. 6 of Wands and 9 of Wands. And andun yung may darating dito na success para sa'yo at gagawin mo lahat ng makaya mo para magtagumpay at mapalago yung income mo. Some of you, itong taon na to, hindi siya basta-basta susuko at gagawin niya yung lahat ng paraan para magtagumpay or makakuha kung ano yung gusto niya na maibigay sa'yo. Clarify natin ang Ace of Cups. 6 of Swords and 8 of Wands. Meron ditong darating na opportunity or passion para sa'yo na magsisimula. Andun yung magiging okay ka or maghihil lahat ng mga nangyari sa nakaraan. Some of you, pwedeng may pupuntahan ka dito na very passionate at magkakaroon ng pagsisimula dun. Clarify natin ang 2 of Cups.
Nine of Wands and the Lovers. Andun yung pagmamahala ng dalawang tao na gagawin yung lahat ng paraan or hindi basta-basta matitibag or masisira ng kahit ano. Dahil alam nila sa sarili nila na andun yung pagmamahalan sa isa't isa. Some of you, hindi ka basta-basta magtitiwala na. Nasaktan ka na, alam sa sarili mo na kailangan mong bakuran yung puso mo para hindi uli masaktan. Clarify natin ang Page of Swords. Four of Swords and Five of Swords. Nagkaroon doon ng hindi pag-uusap sa sitwasyon na yon. And pinag-isipan mong malalim to. Pinag-aralan mo, inalam mo. May darating na communication dito na magkakaroon ng pagbabago doon. Clarify natin ang Three of Swords. Five of Pentacles and Page of Swords. Sobrang nalungkot ka nung nangyari to. Kasi bigla na lang yung tao hindi nagparamdam. And para sa'yo, nasaktan ka ng sobra. And unti-unti na merong dumarating dito na balita or may nalalaman ka. At inaaral mo yung bawat hakbang na gagawin mo. Clarify natin ang Temperance. Queen of Cups and Six of Wands. Andun yung success para sa'yo. Kung ano yung swerte na darating sa'yo, nakikita ko na sobrang tuwang-tuwa ka, naiiyak ka pa doon sa mga dumarating sa'yo dahil nagtagumpay ka na makuha kung ano yung para sa'yo. Andun yung success para sa'yo, yung victory. Clarify natin ang the Hierophant. The Moon and the Wheel. Nagkaroon na ng end yung cycle na yon. May darating na new cycle para sa'yo na hindi mo inaasahan. Nandun yung kung ano yung gusto mo ibibigay sa'yo. Nandun din yung peace of mind and harmony. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Entrepreneur. Self-employment suits your disposition and intentions. Working for yourself allows you to better follow your intuition and divine guidance. We are your co-workers and teammates who remain loyally by your side to ensure your success in all ways. Ang mensahe ng iyong gabay na andyan lang palagi ang Diyos, ang gabay mong universe to help you and guide you. Sila yung pinaka-loyal na maaasahan mo sa kahit anong sitwasyon na darating sa'yo. No matter what, hindi ka iiwan. Iiwan ka man ng syota mo, ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, ng asawa mo, pero sila, hindi ka iiwan. Kahit anong mangyari, kahit anong sabihin mo, kahit anong masasakit na ibato mo, at kahit ano yung gawin mo, hindi ka iiwan. Basta magdasal ka lang palagi para matupad mo yung mga pangarap mo. And harapin mo lang yung mga pagsubok na dumarating sa'yo, magpakatatag ka, huwag kang susuko, at gawin mo yung best palagi para dun sa mga pangarap mo, para ma-achieve mo yung goal na gusto mo, at magtagumpay ka sa buhay. And kung ano yung nararamdaman mo, sundin mo. Minsan yung gabay mo, binibigyan ka ng magandang advice or idea sa iyong isipan, pero hindi mo pinapansin. Pakiramdaman mo yung sarili mo kung ano yung sa tingin mo tama doon sa mga binibigay sa'yo na desisyon, na pagsubok. At pag-isipan mong mabuti bago ka magdesisyon at humarap sa mga kailangan mong tapusin or challenges sa buhay mo. And huwag ka lang basta magpapatalo sa hamon ng buhay. Pagkos gawin mong inspirasyon yun para magtagumpay. At itong yung reading libro, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.